Network Entertainment. Welcome to Lecheng Pag-ibig To. New episode every Wednesday. This is a very special episode of Lecheng Pag-ibig To. And I want to say that I'm kinikilig. Yeah. Matagal ko hindi nararamdaman to. Oh, wow. I can see it in your eyes, yung kilig. And kasi when we're doing our first live podcast episode, which means we have a live audience. Yes. Magingay kayo para naman maramdaman na, yeah, we have 100 people inside the room. Inside the studio, inside the room, the podcast network is jam-packed. We are recording this on a Friday, to be exact, July 18. The day na nahuli yung CEO na nanonood ng Coldplay. Doon natin sisimulan. The day na bumabagyo. Yeah, may bagyo ngayon. Bagyong Krising. Everyone, stay safe. The day na suot ni Chacha yung bago niyang Rolex. The day... Kaya ayokong nagsusuot. Ano ka ba? Inirong ko lang to sa'yo. The day na bago rin yung gupit mo, Chacha, na Thank you so ginaya much. ni Kaz, as you can see, I know, right? Nandito rin si Kaz, by the way. And the day na may kape ka for a change. Correct. Yeah. So, we're so happy, like I said, we're so kinikilig kasi, honestly, Cha, hindi ko alam na pupuntahan tayo ng mga tao. Oh, kasi di ba parang... Ako, alam ko namang meron. Hindi ko lang in-expect na ganyan kadami yung mag-e-effort. Can I just be honest? Kasi correct. whenever Sige, we're doing our podcast, siguro, lagi ko naman ito sinasabi kay Sam, pag nag-record tayo ng podcast, parang ito yung ano lang namin, labasan. Ako personally, labasan ko lang to ng stress sa life, ng mga gusto kong sabihin, ng mga bagay na hindi ko pwede pag-usapan sa radio show ko. This is a totally different thing from what I do sa FM ngayon. So, hindi ko in-expect na may mga nakikinig pala talaga sa atin, papi. Akala ko puro mga kamag-anak natin, si Mike, si Esa. Diba? Makinig ka naman sa podcast namin. And especially na meron tayong guests here today from Cavite. Bulacan. Las Piñas. Caloocan. So everybody represented, and we appreciate each and every one of you guys for coming here and spending your Friday afternoon with us sa Lecheng Pag-ibig To. Mahal na mahal namin kayo. Maraming salamat. Parang may iyak po si Papi. Parang alam mo, hindi ko siya nakikitang ganyan kasi pag kaming dalawa lang dito, sobrang kups lang niya, nangungups lang siya. Alam mo yung ginukups lang niya ako, niloloko-loko lang niya ako. But for the first time, sa tagal natin nagre-record, this is the first time na nakita kita na parang teary-eyed ka, papi. Na-touch kasi ako. We started this podcast. Sige, kwento mo sa amin, why are you feeling that way? Kasi Samoy ka na eh. We started this podcast 2000, pandemic. Diba? At a time na hindi natin alam ano mangyayari sa mundo. Diba? Hindi natin alam kung buhay pa tayo after like 2 months, 3 months. And we started this as a passion project na we just wanted to touch lives also. Discuss things that you want to talk about with your friends, your family, your kabarkada, pero at that time wala ka makausap. Or puro kayo Zoom. Doon tayo nag-start Zoom, diba? Zoom lang. So, nung dinidiscuss namin, ano ba yung laging pwedeng pag-usapan? Laging meron tayong issues about relationships, whether with our family, with our office mates, with our friends. Lagi may something na lumalabas eh. Hindi mawawala yung usapang love. Correct. Love, life. Relationship, life. Usapan about work. Correct. Nag-aaway ng magkapatid dahil sa pera. O kaya meron mga situationships. Yan. Uso na ngayon yan. Yung ano ba talaga tayo. Yes. Basta pag usapang love, laging may say ang lahat. Kahit yung iba walang love life. I think it also matters that in different phases of our lives, we experience different love problems and life problems. Agree. Oo, yung na-experience nyo nung 20 years old kayo. Iba na. Pag iniisip mo ngayon, sobrang babaw, no? Iniiyak-iyakan mo, tapos nabaliw-baliw ka. Problema mo lang dati, hindi ka ni-reply ng crush mo eh. Hindi ako problema ko. Ngayon, asawa ko hindi nag-reply sa akin. Siya ba o ikaw? Ay, ganun din. Yun totoo. Di ba, pag iniisip natin yung mga pinagdaanan natin noon, grabe parang feeling natin end of the world na kakayanin ko ba to? Pero ngayon na mas mature na tayo, iba na rin. Correct. Yung problema. And was there a time na naiisip mo, parang, hindi naman naiisip mo na sana mangyari ulit, pero napapaisip ka, uy, in fairness, nakakamiss din yung mga ganong klase ng problema. Yung away namin ni Mike na sobrang babaw, tapos yung mag-walk out ka, nasa kotse ka, lalabas ka ng kotse, o kaya mag-ayaya ka sa friends mo, inom tayo, nag-away na naman kami na putya. Tapos yung bar kung saan kayo uminom, nandun din yung asawa mo. Oh diba? My God. Parang pang teleserye lang. Oo, yung mga ganong moments, diba? Nakakamiss. Ang dami nakakamiss. But yun nga, as we go through life, we experience different challenges. Kasi nagmamature din naman tayo. Hopefully.
Diba? Sana naman. There are things na natutunan natin sa past natin. Could be a past relationship or something na pinagdaanan mo dati tapos sinabi mo sa sarili mo, shit, ayoko na maulit yun. Kaya yung may next... ganun ka. Meron naman. Kaya yung next relationship mo, ideally, Talaga? would be a better one. Meron kang shit, ayoko na maulit. Oo, kaya parang naman sa akin. ayoko na to. I'm sure, let's say, think about an ex that you've had. What's your ayoko na maulit? You have to be specific. Kasi in all fairness, ako dami kong pinagdaanang masakit. Pero sa akin, okay lang na nangyari. Wag na sanang maulit, pero I don't siguro, regret na it happened. Same here. Yes, oo. It was a lesson. Ayoko na siguro maulit yung I tried to please somebody so much. Siya lang parang gusto kong pasayahin na nakalimutan ko na sarili ko. Name drop. Char! Initials Para pwede. naman hindi naman masayang pwede. nandito. Hindi, Kahit ito yung mga nandito lang yung makaalam mo. First, Showbiz ba yan? yung first girlfriend ko masakit eh. I'll tell some other episode kwento ko yun. Tapos meron din ako isang girl na pinormahan. Tapos talagang para lang, alam mo anong level? Mag-touch na kami ng pinkies, kinikilig na ako. Oo, iba. Pero ano to circa high school to. Kaya High elbows. Pero Walang mali yan. siya yun. Oo. Pero yun, naaabot ka sa point na you realize there are things that you did wrong and things you probably won't do again. And hopefully you learn from every experience you have in life so that you become a better person. That's how you mature. Yeah. Kailangan mo pagdaan lahat yan. Kailangan natin pagdaanan. Agree. Mas okay ng pagdaanan natin yun kasi may matututunan tayo from that. True. And speaking of things na dapat pagdaanan, Eto na. Ito hindi ko alam kung God! destiny bang pagdaanan niya to? Hindi. Sa tingin, ayan Or- talaga. Alam mo nung napag-usapan namin yun ng friends ko, sabi ko, alam mo, bait talaga ni Lord, no? Meron siyang way para yung mga cheaters na magagaling magtago, siya magbubulgar ng kalokohang ginagawa nyo. I don't think kailangan pa natin bigyan ng background, but for those, just in Go, case papi. you still haven't heard, at a Coldplay concert, was this in the UK or something? May tumatawag. Yan yung sinasabi ko. Ito na yata. Ito na Sige sinasabi po, ko. kaya niyo po yan, madam. Tawag dito, merong Coldplay concert abroad na meron silang kiss cam. Which means, ito yung camera na umikot-ikot sa audience. Pag natapat uso kayo. yan sa concerts eh, no? Yes, Pag natapat sa inyo, kailangan nyo mag-kiss. Okay. Yun yung rule. Oo. Or, as in, hindi aalis yung camera nang hindi kayo nagkikiss. Correct. Oo. So, may natapat sa isang couple who were way up in mataas lang Nasa VIP area VIP daw. area. So, medyo tagu sila to begin with. And eksakto, pagkatapat sa kanila ng camera, nakahug sila eh. Hug. Si guy from behind. Guy from behind. Syempre, hug. nanood ka na ba na? Di Nanood ka na ba na Coldplay concert? Di pa. Okay, next time, galing kita. Gusto ko, pero ang mahal. One of the best concerts you could probably see in your lifetime. Kasi yung production is so on point. The lights, the sounds, it's an experience. It's actually a sensory experience. Hindi lang siya concert. Ibang experience. Ibang experience. So if you have a chance to watch, I definitely recommend you watch it. Which this couple did. Oo, Coldplay concert. VIP meaning medyo mahal. Angat-angat sa buhay. Oo, tapos medyo kinikilig-kilig sila in that moment. I forget At which song. si gwapo yung lalaki. May tsura. CEO. For his age, parang yung edad parang nasa mga 45. No? Medyo- 45 going 50. Medyo from a Fox level, di ba? Medyo ganun. CEO. Yung mga DILF, mga ganyan yung itsurahan ni Daddy. Di ba? Medyo the CEO of a popular tech company. Yeah, oo. So anyway, fast forward, natapat sa kanila yung camera, biglang bumitaw si Guy. His name is Andy Byron. Yun Andy daw. Byron. Andy Byron. So nakayakap si Andy Byron sa isang girly, natapat yung camera sa kanila, so nakita ng buong stadium, bigla siyang bumitaw. Tapos hindi lang bumitaw, nagtago. Nagtago. Nagduck. Para siyang kinain ng lupa, Mismo, be. ganon. Yun na nga. Talagang, chok! Bumaba, disappearing act. Correct. Si girly tumalikod lang. Siya parang nawala, hindi na siya sumulpot ulit. Tapos may girl sa gilid, na parang kasama nila. Shit, mga te, huli. Huli. Parang gano'n. Diba, pula-pula huli pa. tayo, be. Oo. And sabi ng singer ng Coldplay, it's either you guys are having an affair or you guys are just shy. True. And the internet was so quick to get on that na mukhang, There is something fishy here. mukha kayo may tinatago kasi yung reflex, ganun yun pag nahuhuli ka eh. Sabi sa akin ng mga Hindi pa ako friends ko. nahuli. Nahuli ka na ba? Sorry Sorry, I cannot comment. Wow. Hindi pa ako nahuli. I'm sorry. The loyal DJ I'm Chacha. sorry. Hindi, ganun sabi, alam ko pag nahuhuli ka, Alam instinct mo, yun eh. Parang, shit. May moment na, Pero kung ikaw yon, ano sana ang ginawa ng lalaki para hindi na obvious ng mga nanonood? sabi ka talaga, oy, ano ba, ba't ka Hindi, kunwari lang, magkaganyan kayo. Girl, Kunyari, I don't know you, girl. Sa mga nakikinig, Ba't ka don't pati yung mga hug me? nandito,
Nakahug ka from behind. Alam mo may ginagawa kayong kalokohan. Kabit mo nga eh, di ba? Kumakanta-kanta pa yata sila, di ba? Yes, ang sweet talaga. May Kung moment ikaw yung guy, parang hindi kayo masyadong ma-obvious na may tinatago kayong hindi dapat malaman nila, ano dapat ang ginawa? Okay. And if you're watching this, no, what you should have done, no, ito to be honest, tinanong mo na rin naman ako, ano dapat ginagawa mo pag ganun? Ano? Sama mo yung asawa mo. Sama mo yung asawa mo. Huwag ka magsasama ng iba-iba. Be loyal. Oo. Pampo natin. Yan ang dapat mong gawin. Nung boy sight out, hindi ganyan. Hindi, ang dapat mo gawin. Dapat mo Kasi gawin. kapag... Huwag ka pumunta doon ng pag, alam mo yon. Kapag hindi ka nagloko, hindi ka mahuhuli. Kasi Correct. hindi ka nagloloko eh. Wala kang kailangan i-reflex Wala kailangan o itago. Diba? Everything's good. So, itong mga netizens, alam mo naman, mabilis ang mga marites yan. Ang daming NBI online. Facial recognition ng internet. Hindi ko alam kung paano nila nahanap kung sino siya. HR pala daw niya yung girl. Okay. At magkalaguyo nga yung dalawa. Yun ang sabi. Nasa HR department yata yung girl lalo. Correct. At nag-issue na ngayon ng statement yung guy. Yes. And since si guy, just as a background, has a wife. Yes. And also the girl. My husband si girl. Meron din. Yes, pareho Okay. sila. They're both married. Okay, congratulations to them. Ito na yung tinatawag nating, ano ba to? Bakit ngayon ka lang? Yun na. Oh, Bakit? right love at the wrong time. And the guy has a kid. Yes. Si Andy. Yes, meron. Okay. And this statement was issued earlier today. Yes, ngayon lang yan. I want to acknowledge the moment that's been circulating online and the disappointment it's caused. I know so many girls are furious about this. On the way here, yung Taas wife... ng kilay ko, Hindi, ganito. yung asawa ko talagang galit na galit. Ang sabi ko sa kanya, Same feels Esa, same. hindi ako yung nag-cheat. Ba't parang nagagalit kayo sa akin? Kakita mo, shinare ko ngayon sa Facebook ko sa private. Sabi ko, gaslighter, cheater. Mismo. Diba? Sobra. Pero ang nakakasakit, ba't Ba't parang galit galit kami ka sa sa amin? inyo? Ba't galit kayo sa lahat ng lalaki? Kaya tawa ako. Sabi ng asawa ko, ba't damay ako? O, kaya nga, ba't Damay kami na naman damay? kami. Oh, mamaya ko Si sasabihin kung Charles, sige. mamaya ko sasabihin kung bakit kayo damay. Sige, tuloy mo Usapan yung natin statement. to. I want to acknowledge the moment that's been circulating online and the disappointment it has caused. It was supposed to be a night of music and joy Oh, tamo? that turned into a deeply personal mistake, playing out on a very public stage. I want to sincerely apologize to my wife, my family, and the team of Astronomer. You deserve better from me as a partner, as a father, and as a leader. This is not who I want to be or how I want to represent the company I helped build. I'm taking time to reflect, to take accountability, to figure out the next steps personally and professionally. I ask for privacy as I navigate this process. I also want to express how troubling it has. I think ito yung medyo nakakapik na part, no? I want to express how troubling it is that what should have been a private moment became public without my consent. Kapal na mukha, di ba? I respect artists, I respect entertainers, but I hope we can all think more deeply about the impact of turning someone else's life into a spectacle. As a friend once sang, lights will guide you home and ignite your bones, Nag-quote ng lyrics and I will try to fix you, Andy. Okay, let the discussion begin. Unang-una sa lahat, walang accountability. Yun din sabi niya. Parehong-pareho kayo mag-isip ni Esa. Pagbasa ko, okay. Nung una, parang yung first part, okay. First two paragraphs. Biglang, sinisi mo bigla sa cold Correct. babe Kasalanan ba nila na may kiss cam sila doon? Sinama mo yung kabit mo? Hindi kasalanan ng organizer ng event, nung nag-concert, na may kiss cam yung event, pagpaling, kayo ang nakuha. Di sana lahat ng pupunta sa concert, bago kayo pumasok, mag-inform kayo, wag nyo kami isali sa kiss cam, kabit ko yung kasama ko. Pa-check mo, marriage certificate. Yun. Kasama ba yung, di ba, asawa ba kasama o kabit yan? O, Nag-sorry. Di ba, Papi? Nag-sorry tas sa dulo ng gaslight. Yun ang I think Yung that's parang where it took a... naghanap ng masisisi. Oo. Na parang yung consent. Kasalanan nyo to. Wag nyo akong gawing yung parang... unang-una, hindi kasalanan talaga ng Coldplay Kasalanan mong may kabit ka. Parang ginagawa Ang kabit, hindi dinadala sa public place, number 1. Saan dapat? Sa motel kayo. Wag ka dapat may kabit. Ang sagot Ikaw, ka dapat may kabit. Ay, sorry. Hindi ba sa motel lang kayo? Hindi, pero kasi hindi naman mapipigilan ng iba mga bet. Let's be honest, okay? Kanina, topic namin to ng mga friends ko. Diyos ko, nasa Amerika yung isa nasa Australia. Ito pinag-uusapan namin, di ba? I'm sure for the next few days. Pinagchichismisan namin to.
Seka, ano masasabi niyo dito mga be? Sabi ng isang friend ko, unang-una nga kasi Mars, ang kabet hindi dinadala sa public place. True. Hindi mo mapipigilang mga bet. Bakit mo dadali sa, alam mong maraming tao? Bakit feeling mo concert yun? Hindi kayo makikita? Let me tell you one thing. Some people like the whole high risk scenario. Doon sila na-excite. Especially, I believe, pag medyo mga CEO ng kumpanya or medyo mayayaman, naboboard sila sa mga regular stuff eh. Gusto nila mas exciting kasi parang syempre, kaya nga yung minsan yung mga kabit parang they go out of the country. Doon sila nag-meet up. No, they go out of the country because hindi sila pwede dito. Mas doon nila kaya. Well, of course. Dahil walang makakakilala sa... Marami akong kilala, kabit ng politiko. Doon talaga sila nag-meet. Kasi nga gusto nila maglakad sa street. I can name drop! Relax. Gusto nila mga baby girl. Hindi totoo yun Ito talaga super true. Ang eksena nila, hindi magkasama sa plane. Correct. Magkahiwalay ng flight. Oo. Sa ibang bansa mag-meet. Minsan magkahiwalay din ng hotel. Yes. Medyo ako sa part na yun, hindi ko sasabing... Magastos. Magastos talaga. Kaya kung gusto mo mga bet, dapat may pera ka talaga. I was telling that to my coach. May budget ka talaga. Mahal mga bet. Kasi hindi Shit, that sounded so wrong. Parang mainis si Esa doon Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcast, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits! Hindi pinopronta ang kabit. Kasi nga, mali. That's why they go to other countries. Kasi nga, doon, you can walk on the streets, hold hands, whatever. Maraming Pinoy sa ang panig ng mundo. May makakakita at makakakita sa inyo. Yes, pero but if you're not a public personality. Ang sabi nga ng nanay ko, kung gagawa ka ng kalokohan, yung malayo sa bakuran. Correct. So mas, okay, nagigets ko pa yung mga lumalabas pa kayo. Ito daw parang hindi nga yata nila bansa yung pinagdooran nila ng Coldplay concert. I'm not sure. Parang business trip daw to. Ganun nakalalim. Tama. Ganun nakalalim yung na-research ko. Nabasa ko nga rin yun. Business trip to. Team building, parang ganun. Pero kung sa Pansol kayo nag-team building, dalawa lang pala sila sa Pansol, team. walang nahuhuli. May hot springs naman. Pero walang nahuhuli. Tanong niyo yung mga nag-work sa Actually, tama. Saan? Tama. Bakit natatawa to? Tama, name a kabit na nahuli sa Pansol. Kung sa Pansol na lang sana. Tagaytay, baka sumabit pa kayo. Bakit? Antonios kayo doon. Bakit masasabit sa Tagaytay kesa sa Pansol? Kasi maraming mga people wanna go Tagaytay, tingin-tingin. Pero sa Pansol, walang gugulo sa inyo. Private resort. Sa Pansol is the key. Char. Tsaka bayaran cash. But seriously, Papi, ikaw ano masasabi mo doon? I think definitely aside from wrong place, wrong time. Nag-iingat siya, kinakabahan. Sige. Aside from wrong place, wrong time, everything was wrong. Diba? I mean, sa akin, okay apology, pero wag ka na magpalusot. I think the third paragraph was where, yun nga, ang dami na gaslight. Yung, parang wag niyo ako gagawing laughing stock. Wag niyo ako pagtatawanan. Dapat natapos na sa second paragraph. Oo. Tama na kung magsasorry ka. Pero wag ka na dapat, I'm here to enjoy music. It's, ba't ako ginagawang record in public without my consent. I respect artists and entertainers. I'm being made a spectacle. Wala na dapat ganun. Kumbaga, nagkamali ka. If you're really sincere about your apology, just say sorry. Wala nang, hindi kayo kasi, pinagtripan nyo pa ako eh. Tama. Ganun lang yun. Accountability nga. Pag which he said, I'm taking responsibility, pero babawi siya ng ganun. I think that's where people got triggered. Yung wife daw niya, parang tinanggal yung mga pictures sa Facebook. Ang sinasabi sa akin, parang nag-deactivate na nga daw ng account. Kasi syempre, pinagpipistahan talaga sila ngayon. Of course. Kada 3 swipe ko ng Instagram at TikTok. Sino pinakawawa ngayon? Yung mga anak nila. It's always the kids na kawawa kapag may ganitong cheating incident. Correct. I know, hindi naman mapipigilan ng iba. Pero putya, kung hindi mo mapigilan na isa lang jowa mo or isa lang asawa mo, huwag ka naman magpahuli sa teka. As the girl, balik na rin natin. As the girl. Nakakahiya sa mga bata. What would you have done if you were the Hindi ako sasama girl? sa concert. Kung kabit ako, hindi ako magpapakita sa madlang people. That's number 1. Ito nga yung exciting part. Gusto nga lang na excitement. Boring kasi yung parang, tago mo ko. Ang tangang move tago nun. mo ko. Ang sinasama lang sa concert, legal wife. Or legal partner. Or hindi kino-concert yung kabit. Mag-KTV pala. kayong dalawa. Baka mag-gaslight kayo eh. Or friend. No. Na lang pala.
Mag-KTV kayo, kanta-kanta kayo ng Coldplay songs, pwede na yun. Pero sa KTV. Sa KTV. Wag na sa live concert. Kahit tanong mo si Tony or any of your friends, Kaya I pala don't sila, think. I was wondering, bakit Diba? ang tapang nila to go to a public venue? Yung pala, it wasn't their country. Kasi nga business trip daw. Which yun nga, wasn't another country. Hindi na nila naisip na mahuhuli pa eh. Yun nga, that's Kasi the last thing on your ang mind. layo mo na eh. So ngayon, lahat ng may kabit, matatakot na manood ng concert for sure. That's number one. Pero Coldplay, they're very good Yeah. Gusto ko na sabihin yun. Ano, Nakita walang ko point Nakita ko yung post mo kasi, like, sa kabuuan, Ah. siguro mag-iisip na ngayon yung mga may kabit kung saan sila dapat. Kung gusto nila i-enjoy yung mga ganyan. Kasi yung lumabas na ng bansa, putya, nahuli pa rin. Oh, tapos hindi sila, sabi ko nga, hindi sila public people. They're private people technically. Yes. Kasi kung celebrity ka, malamang okay, si nandyan. Si Leonardo DiCaprio, nandyan, may kasama. Diba? Pero technically, they are private people. Pero sa pool pa rin. Sabi mo nga kanina, yung sinasabi mo kanina off-air, si Lord na siguro talagang nag-cameraman doon. Diba? Si Lord na parang okay. Kasi siguro, there's always a way, kahit hindi mahuli ng asawa mo, yun nga. kapag ganyan, I swear, malalaman pa rin. Di mo matatago yan. Lalo na ngayon. Siguro. Now, what do you think is the wife thinking right now? But for sure, parang may mga balita na nag-file na daw agad ng divorce, may ganun. Same day. Parang may mga ganun ako nababasa kanina. Ang iniisip ko actually, pagkita ko, kasi since may isang babae na nasa gilid nila. So kung office love affair to, may mga nakakaalam. Of course. Nakasama sa business trip. Of course. And since CEO ka, kung ikaw yung pinaka-boss, wala namang say yung mga tao Subordinates mo. Pero was there ever a time na may ganun ka na parang may na-witness ka na office love affair, parehong may asawa? And alam mong mali, pero meron kang gustong gawin na para, sumbong ko na to sa asawa niya para matapos kalokohan nito eh. Hanggang saan ba dapat tayo nakikialam sa mga ganyan? Napaisip talaga ako kanina, nakita ko yung girl dun sa gilid. Kasi parang ano lang din siya eh, stunt siya. Lalo pag boss mo. Huli tayo. Sama ako dito. Pag boss mo yun, mahirap magsalita Kasi technically, hindi mo makakount as abusive case. Hindi ka naman niya ina-abuse. 'Di ba? Parang delikadesa na lang na wag mo ikwento. Tsaka what if sagot pa ni boss yung concert? Oh, exacto. Yung mabait na boss, no? Babaero, pero malibre, mabigay ng bonus. Yun. Paano ako magsasalita ng mali? Tapos technically, delikadesa na parang, pero pag ikaw... Parang may ganun parang pag may cheating, hindi na kita kailangan sabihin, basta alam mo, wrong to pero tahimik ka. Yung parang hindi na kailangan sabihin yung mga words na yun, mag-gets mo na lang. Sa office scenario, pag may na-witness kang ganon, tatahimik ka. Kunwari may way ka to reach out dun sa partner. May na-witness kasi akong ganyan dati, pero si guy lang may asawa. Mali pa rin yun. Hindi ko na dinidefend. Sabi ko, tatanong mo kami na-witness ako. Gusto mo yung tinaas ako pero ng kilay. ito na lang. Wait lang, ano ginawa mo? Pero may pumasok sa utak mo Hindi kami close nung asawa nung guy. So should I have said something? Close kayo nung guy? Oo. Pero boss siya. Matagal sila nung kabit niya? Ang sabi sa akin, when I got there, nung pumasok ako, sila na. So I didn't see the development. When I got there, sila na. Hindi on the rocks ba sila ni wife? Paano eksena? Hindi ko close si wife Pero was there ever a time na pumasok ka sa utak mo na mali? Parang who am I to say also na to call a random wife? Hindi ka naman kilala. Pero kung close mo, papi. Close mo, halimbawa. Yun yung mas tricky. I think that's where the situation gets tricky. If you know that something is happening, like, kahit na cheating, whatever, close ka sa pareho, kanino, I think yung loyalty mo, kanino mapupunta. Yun yung magiging tricky. Feeling ko sa guy yung loyalty. So, mas close mo sa guy, syempre. Kasi we have witnessed friends go through this. Yung mga ganito, maling relasyon. Parang hanggang doon lang tayo sa pag-advise sa di tama yan. Mm-hmm. Pero not to the extent na maninira ka ng family. Makikialam ka para, di ba, ikaw ang umentra at magsabi dun sa asawa na mali yun. Kasi ang tricky nun pag oras na ikaw yung nagsabi sa asawa, sila magko-confront. Sino nagsabi sa inyo yan? Si Sam, kunento sa akin. Ikaw ngayon yung damay. Ikaw yung, gago ka pala Maniniwala ka dun? Kesa sa sinasabi ko sa'yo. So, ikaw pa yung magiging mukhang tanga. And there's always that tricky part na
if you tell something, if you tell the truth, baka ikaw pa yung, minsan yung nagsasabi ng truth, sila pa yung nakakatawa eh. Tsaka meron tayong boundaries sa tinatawag. Mapa-work Correct. man yan, kaibigan mo man yan, na-witness mo, naglolo ko. Wala, buhay nila yun eh. Hanggang nood lang tayo na mali yung ginagawa nila, hoping na sana itama nila. Pero may mga ganitong pagkakataon. Wala kang kailangan gawin. Pero Jumakpat ka lang. iaadya na ng panahon. Diba? Time is the ultimate truth teller, sabi ni Bea Alonzo. Ganun. Grabe. As the kabit, ikaw, ano gagawin mo? Kung ako yung kabit. Oo. Papakain na lang ako sa lupa. Magpa-public apology. Does the girl also have to make an apology? No na. No. Even if you make a public apology, anong mababago nun? Mali pa rin naman tingin ng lahat sa'yo. Hindi, si Guy kasi nag-apologize eh. No. Should the girl also make a Kung public gusto apology? mong mag-subside yung issue, manahimik ka na lang. Gayahin mo yung ibang kabit. Nung nahuli, tahimik lang sila. Okay, Kasi why... pag nag-apology ka, mababalik pa yan sa'yo eh. Pag Sorry. nakita pa ulit kayo magkasama. I have to bring this up. Why is everybody parang... And I'm just bringing this up for discussion's sake. Alam ko na yung sasabihin. Bakit kayo galit na galit sa lalaki? Bakit parang hindi masyado nadidiin si girlie? Oy, no. That's not true. Oh, sa Hindi lahat na totoo nakikita yan. ko, sorry 80% na totoo nakikita yan. ko, galit sa lalaki. Wala masyadong parang pinagdidinan si girlie. Pareho akong galit sa kanila. Ako ba yung asawa? Hindi, parang- Teka lang naman. Parang yung internet, Ano galit ka. 50-50 to. Pareho tong... Correct. Dapat Hindi- ganun. It's wrong na ang sisihin lang yung lalaki. Pero Tama. tama naman si Sam. Pag nakita natin yung comment section, Puro lalaki siya. it's always the guy. Pero ako, mas mulat na rin mga tao ngayon. Pag binasa mo pa sa bandang baba, makikita madami rin galit dun sa kabit. Kasi yun eh. Parang... Ako, pareho silang may mali Of course. talaga. Of course. Pero kung yung karelasyon ko yun, kung yung asawa ko yun, syempre mas magagalit ako sa asawa ko. Pero galit na galit din ako sa kabit mo for Kanino sure. ka mas Pareho galit? ko Let's kayong say- papariding in tandem. Let's say, may ganun situation. Tandaan nyo, 30K na lang ngayon yan. Char! kanino ka mas magagalit? Sa asawa mo o dun sa kabit? Sa asawa ko muna. Sa asawa ko, kami yung magkasama sa isang bahay. Pero sisirain ko rin yung buhay nung kabit. Ayo, damn girl! Ay, joke lang. Damn! Alam mo, panakot ko yun sa asawa ko lagi. Sinasabi ko sa kanya, kaya nga siguro hindi siya naglolo ko eh. Pag nahuli kita naglolo ko, pupost ko talaga yung ginawa mo sa akin. Sisirain talaga kita. Oh. Sinabi ko talaga yun sa kanya. Meron kang ganong Pero statement. feeling ko naman baka hindi ko lang sure. May ginawa na akong ganun dati, papi. College days ko, maikwento Sa ko lang isang ng mabilis. Sinugod ko talaga yung girl. Kasi parang 3 years kami, tapos nalaman ko 2 years pala sila. Same school, same building. Okay naman, nagkatuluyan naman sila. Tapos okay na rin. Hindi ko masasabing okay kami, pero yung pag may mga ganitong issue, naaalala ko siya. Tapos yung galit ko iba. Kasi hindi nyo alam kung ano yung feeling ng, yung ginago ka talaga. Isipin mo 3 years kayo, tapos may jowa kang isa pa 2 years. Sinugod Saka ko. mahirap Sinugod ko yung girl. Ito yun? Seryoso Ito ba? yun. Ito yung pagpapalit. Tapos ano ginawa mo? Nakaganon lang yung girl, oh. Sinapak mo? Siyempre ako yung legal girlfriend. Wow, wife yan! Hindi ko sinapak. Sa may Intramuros, meron dyan parian na tinatawag. Akyat lang kayo ng konti. Doon ko sinugod. Damn. Okay, tapos... At nanay ko kasali din sa gulo. Ah, Yung seryoso? tatawagan niya yung girl na, grabe, anak ka pa naman ng pastor, tapos niloko mo yung anak ko. Bakit laging ganun, no? Pag medyo yung mga religious... Hindi naman. Ganun lang. Dito Kasi yung siya, mga- huy, ito yung time na akala ko talaga mamamatay na ako. Yung sakit na gano'n. Yung ganong, wala ka bang gano'n? Yung binabantayan ka na ng nanay mo kasi parang Baka man magdilim... magpakamatay ka. Sorry for the word. May ganong moment. Right. Na yung sobrang depressed mo na. Kaya, minsan, ganito yung galit sa asawa, kahit hindi naman pa ginagawa, parang bumabalik lang yung... The memes. So may trauma. There's trauma there. Oo, kasi alam mo yung Correct. feeling ng niloko ka eh. Oo. And syempre ngayon Yung more... umiiyak ka, na siya 3 years, tapos may ka 2 years ka. Oo. Diba? So more than half of the time, meron ginagago mo lang ako. Damn. Ngayon, alam mo na. And sometimes, kahit hindi pa nangyayari dun sa babae, napipicture lang naman. Sorry din naman, minsan, baliw talaga kami. True. Napipicture lang namin na we Pag mangyari to, we pag really mangyari to, feel dun sa niloloko. Parang nafe-feel namin yung pain kahit hindi pa nangyayari sa amin. Especially if it happened to you before. Yeah. I guess mas ma-feel mo yung experience. But, again, sabi ko nga, okay na kami noon ng loko sa akin. Ito halimbawa, kung magpa-divorce pareho yung both sides, what if sila talaga eh? Kunwari, hindi lahat ng nag-start ng mali na matatapos. True. Kasi yun ang loko sa akin.
Nagpakasal. Happy sila With ngayon. silang dalawa? So, Okay. na-feel ko na pinadama lang sa akin yung pain, dinaanan lang ako bago matuto yung guy. But they were meant to be. Tapos dumiretso ng landas. Baka ito yung sinasabi nga, lights will guide you home. Hindi, yun natin. Gagawin, explain mo na eh. Baka yun Pero nga diba, yun. tama? So ngayon, mali pa. Pero pag nagpa-divorce pareho, inayos yung kanya-kanyang problem, ayusin yung pagsasama, pwedeng maging right love na ang wrong love ngayon. Moral of the story. Huwag talaga i-public place yung kabit. Huwag ka magkabit. Hindi wag mag-public place. Ay, sorry Huwag ka yun talaga. magkabit. Mapipigilan nyo ba? Mapipigilan nyo? Huwag kayo magkabit. Tsaka, Yung totoo lang tayo Eto. talaga wag magkabit. Kaya if nyo? tama ba yung if you're doing something wrong, do it right? Hoy! Sabi yun yung sinasabi mo na huwag dadalhin sa public place eh. Kung hindi makapagpigil, wag daling sa public place. Oh. Pero para walang mahuli, wag magloko. Yun na nga. Tama yung sinasabi Wala mo. kang tinatago. Pero like, moral of the story for you. I want to Saan? hear. From a guy's point of view. Na siguro kung tropa mo yun, putya, kawawa sa GC niya. Malamang. Oh, malamang. Not that I'm gonna pare, okay lang yan. Kung nasa GC niya siya, paano ma-advise? Kung nasa GC, pares, paano kita si-save? Totoo naman eh, di ba? Kahit barkado mo yun, honestly, paano kita si-save, pare? Kasalanan mo yan eh. Ginusto mo yan eh. Alam mo naman pinapasok mo eh, di ba? I think it's also being mindful not just of, well yun nga, hirap kasi sabi nga nila, pagkabit ka, it's easy to say wag ka maging kabit. Pero pag nandun ka na sa situation, Tama. hindi mo na rin daw alam ba't pumapayag ka. I have a friend na sobrang against sa mga kabit, but she ended up finding herself being a kabit in life. Tapos, sinasabi ko talaga, kala ko ba galit na galit ka sa kabit dati? Sabi, hindi ko ma-explain eh. Sabi, when you're there in the Hanggang situation, Hanggang ngayon. oh, ay hindi na. When you're in the situation, parang hindi mo na alam, it just, Because that's love. Hindi mo talaga ma-explain. love will make you do stupid things. Kaya nga stupid. Love. Nang may lapag ka sa'yo na mapapagib mo. Pumunta sila, oh. Hey, once again, thank you for joining us for this live podcast session. It's going to be very interesting for the next one. We're going to have live guests join us. Makikita nyo yung ilan Correct. sa mga nandito mismo sa studio. And we want to thank our sponsors for this podcast. Our first live recording for Shakey's, our food sponsor, Clear Men Shampoo, Durex, Beauty Derm, Posh Skin, and Stranger, our official merch partner for our LPT caps and shirts and tote bags. My name is Sam YG. And this is Chacha. Thank you for listening. Be safe and be safe lalo. Be safe. Be mindful and be good. And don't bring your kabit sa public places. Bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.